At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalabuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Yan ang dahilan kung bakit kami andirito ngayon, Melinda. Alam mo, unang tingin pa lang sa'yo ni Pari Adong nakaramdam na siya ng pag-ibig sa'yo. Matagal na silang hiwalay ng kanyang unang asawa dahil sumama siya sa isang gwardya. Kaya panahon na para mag-asawa uli siya. Alam mo, Kagawad Adong, pareho lang pala tayo na may masaklap na pinagdaanan sa pag-ibig eh. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa amin ni Ramil noon. Napag-usapan na namin ang aming pagpapakasal nang siya pikutin ni Verna. Alam mo, matagal na naghilom ang aking sugatang puso. Kung gano'n na, Melinda, malaya na tayo sa isa't isa. Kakalimutan na natin ang ating nakaraan at magsisimula tayo sa bagong pag-ibig. Oo, sige. Tinatanggap ko na ang pag-ibig mo. Ganun ba, Melinda? Nako, pakiramdam ko ako na ang pinakamaligayang lalaki sa bala ng baboy. Sa bala ng mundo. Kaya gusto ko sanang magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Tutol, Hindi ako makapapayag. Bonjeng, ikaw? Ha? Bunjing? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Melinda, bumili pa naman ako ng tsokolate na ibibigay ko sa'yo. May kasamang rose. Bumili din ako ng alak pulutan ni Mang Dandoy. Hindi ko suka akalain na nandito pala si Kagawang Ha? Ang ibig mong sabihin may pagtingin ka rin sa akin? Oo, Melinda. Kaya, hindi lang si Kagawang nga may gusto sa'yo. Pati ako! Bunjing! Ano ka mo, Veronica? Madalas nang pag-atake ng puso ni Kapitan? Oo, Rudolph. Alam mo, nag-aalala ako sa kanya eh. Kailangan niya ng caregiver. Dahil kung walang mag-aasikaso sa kanya, mapapadali ang kanyang buhay. Kaya plano ko siyang iwi na lang dito sa atin eh. Para may mag-aalaga sa kanya. At saka, kung nandun siya sa bahay nila, lalong aatakihin. Alam mo naman si Aling Punyang, pinagbibintangan akong nakikabit kay Kapitan. Sobra na talagang matandang yun eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniniwala ng totoong kun eh. Chismis na yun eh. Malapit ka lang kay Kapitan dahil itinuturing mo siyang parang tunay na tatay. At ganun din siya. Itinuturing ka rin niyang parang tunay na anak. Dahil hindi sila nagkaroon ng anak ni Aling Punyang. Oo nga eh. O ano, papayag ka bang iuwi ko muna dito sa bahay natin? Naku, walang problema sa akin. Pero paalam mo na kay Vice Mayor Agaton. Huwag kay Aling Punyang, ha? O sige, ako na lang ang kakausap sa kanya, ha? Sige, kausapin mo siya. Sige. Para... Naku, tamang-tama. Si Vice Mayor Agaton itong tumatawag sa akin. Sandali sasagutin ko kaagad. Hello, Vice Mayor. Mabuti tumawag ka. Tamang-tama. May sasabihin ako sa iyo eh. Kasi, Juan, madalas na atakihin si Kapitan ngayon. Kailangan niya ng caregiver kasi.
at ako na ang mag-aalaga sa kanya. Kaya plano ko sanang iwi dito sa bahay namin. Alam mo naman, kawawa siya. Ha? Sige, Vice Mayor! Maraming salamat sa iyo, ha? Sige, bye! Rudolph, alam mo ba kung anong napag-usapan namin? Pumayag si Vice Mayor Agaton na dito natin patitirahin si Kapitan Pansamantala. Sige. Kontakin mo na kaagad si Noli para arkalin na natin yung tricycle niya. At maalagaan mo na ang tatay-tatayan mo dito sa bahay. Oy, Tita Bibang! Bakit parang natulala kayo? Ano na naman ang problema ninyo? Ay, alam mo, Darwina, naguguluhan kasi ako. Hindi ko sukat akalain na sa ganitong edad ko may maliligaw pa sa akin. Ay, nako, Tita. Pinapaalalahanan kita, ha? Huwag kayong padalos-dalos. Piliin ninyong mabuti kung sino ang karapat-dapat sa inyo. Alam mo, kung maaari sana gusto ko silang dalawa. Ano? Nako, Tita naman. Huwag naman ganyan, ano? Nakakahiya kayo. Ay, sana dalawa ang puso ko, ano? Ano ka ba naman? Kanta yun. Sana dalawang puso ko. Ano akala mo sa akin? Malande? Ay, nako. Hindi ko gagawin Matagal yan. na. Pinoproblema ko lang kung sino ang pupiliin ko dahil wala akong itulak kabigin sa kanilang dalawa. Yun nga, saan na dalawa ang puso ko? Nako! Madali lang solusyon dyan, Tita. Malandi ka. Paano? Sige nga. Payuhan mo ako, Darwina. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang mabuti pa, Tita, makinig kayo at ituturo ko sa inyo kung paano kayo pipili sa kanila. Makinig ka, Tita! Pinying, ikaw na muna tatay yung sekretarya dahil inaalagaan ni Veronica si Kapitan. Ang ibig mong sabihin, Kagawad, nandun si Veronica ngayon sa bahay nila, Kapitan? Ay, hindi. Nandun na si Kapitan sa bahay nila, Veronica. Pinaalam na niya kay Vice Mayor na dadalhin doon si Kapitan para maalagaan niya. Kasi kung mananatili siya doon sa bahay nila, anak ko, may stress lang si Kapitan. Dahil sobra na si Punyang. Parang nasisiraan na yata ng bait kung ano nung sinasabi. Nagbibintangan na nakikikabit daw si Veronica sa asawa niya. Ay nako, sobra na. Paano ito? Di mamapasubo tayo. Mayroon tayong pagkakasunduin na 5 pares Ha? Anong mga kasong yan, Bining? Pare-pareho. VAWC o Violence Against Women and Children. Ano? Ay, sige. Kakayarin natin yan. Sige, umpisa na natin. Sa umaga, may naka-schedule ang mag-asawang Pipoy at si Pipay. Lagi raw sinasaktan ni Pipoy si Pipay, lalo na kapag nakainom. Kaya nga nagreklamo na si Pipay. At pagkatapos, mamayang hapon, naka-schedule naman ang mag-asawang Takyo at si Takya. Ang ganun ba? O sige, sabihan ng mga lupong tagapamayapa natin para resolbahin ang problema ng mga mag-asawang dyan. Huwag mong kalimutan si Bebang, ha? Dahil siya ang leader ng pangkat ngayon. Sige, Kagawad. Gagawa ako ng summon para ma-deliver nila at Benito at Ambring.
Sandali lang, nandyan na. Sino naman kaya itong kumakatok? Baka si Pare Adong na. Kagawad. Ah. Mabuti nadatnan kita rito. Bakit boy? Anong kailangan mo? Uutang ka. Nako, wala akong pera. Hindi ako utang, kagawad. Kung hindi may babalita ako sa'yo na tsak, ikatutuwa mo. Ha? Bakit? Ano bang balita yan, boy, ha? Naku, kagawad. Hindi mo pa ba alam na may sakit si Kapitan at 5 araw na siyang hindi nakakapunta sa barangay hall? Ha? Anong sakit niya? Alam mo ba, boy? Oo, kagawad. Sakit sa puso. Inatake na naman siya dahil sa sinasabi ng mga tao sa social media na inutil siya. Hindi raw niya makontrol ang asawa. Kaya yun, inatake siya at palagay ko hindi nagagaling yun. Ganun ba? Ay, nako. Ito na yung pagkakataong pinakahihintay ko, boy. Matutupad na talaga ang aking pangarap. Alam ko na ang nasa isip mo, kagawad. Pareho tayo. Matutupad na rin ang aking pangarap na maging chief CBO ng barangay. Oo, boy. Sige. Magbibihis lang ako at pupunta ako sa barangay hall at dadaanan ko si Pare Adong. Dahil siya ang UIC. Didiktahan ko sa kanya mga gagawin. Siya ang automatic na kapitan ngayon dahil may sakit ang kapitan at malapit nang mamatay. Papining, nandito na ang lahat ng mga naka-schedule na ayusin natin. Oo, kagawad. Handa na silang mag-usap-usap. Ganun ba? O sige, umpisa na natin. Magandang araw po sa inyo. Lalo na sa mga mag-asawang aayusin ngayon, ha? Bakit pa ba kayo mag-aaway-away? Matatanda na kayo. Kailangang magmahalan kayo. Visit itong asawa ko. Kaya mo nabugbog ko siya sa palagay ko may lalaki siya. May lalaki siya. Ikaw ang sinasabi mong may lalaki ako. Ikaw ang may babae. Ikaw! Visit ka na naman ka. May lalaki ka. Ay, naku po. Ano raw? Oo. Hindi ko naiintindihan. Kagawad. Kaya nabubugbog daw si Kuya ng asawa niya dahil hinihilangalan niyang may lalaki siya. At sabi naman ni Ate Pipay, si Kuya Pipoy raw ang may babae. Ang landi-landi Nako. niya naman. Pare-pareho pala kayo. Hinalalang yan. Visit ka. Magbati na kayo. Tanda ka na, animal. Alam nyo, mahirap ang ganyan eh. Dapat, ang mag-asawa, ha? Nagmamahalan. O, tignan nyo sila, Veronica at Rudolph, oh. Matibay ang kanilang pagsasama. Ha? Kahit anong gawin nilang paninira sa kanila, ha? Hindi sila nanapektuhan. Ha? O, alam niyo bang ipinagkalat na kabig ni Kapitan si Veronica? Pero hindi pinaniwalaan ni Rudolph yun. Dahil may tiwala siya sa kanyang asawa. Talagang may lalaki ang asawa ko. Kabit siya ni Binong. Asawa ni Dalia. Ikaw ang may kabit. Kabit mo si Susan na kabit din ng isang opisyal ng senior citizen. Visit ka. Visit ka, Pipay. Ay, visit ka. Mapapatay kita. Iniputan mo ko sa ulo. Kaya ito pala. Ang rito! Nasaan kayo? Awasin niyo si Pipoy! Papatay niya si Pipay! Nako! Si Pipay! Napatay ni Pipoy!
Naku, friend. Kinabahan talaga ako kanina. Akala ko, napatay na ni Kuya Pipoy si Ate Pipay. Bakit? Ano bang nangyari? Habang inaayos sila ni Kagawad Gusting, biglang nagsigawan sila. Halos hindi na nga maintindihan ang mga sagutan nila dahil parehong mahika. Pinagbibintangan ni Kuya Pipoy na may lalaki daw si Ate Pipay. Sabi naman ni Ate Pipay, si Kuya Pipoy ang may babae. Hanggang sa bugbugin na ni Kuya Pipoy si Ate Pipay. Ayun, lalong lumala ang away nila. Kaya sabi ng mga kamag-anak ni Ate Pipay ay paghiwalayin muna sila. Kailangan na ang BPO o Barangay Protection Order. Dapat lang. Kailangan lumayo muna si Kuya Pipoy kay Ate Pipay na hanggang 15 araw. Baka matuloy niyang mapatay si Ate Pipay. Malaking problema. Oo, friend. May 5 pang aayusin eh. Kinakabahan ako. Sana naman mapayapa ang pag-uusap nila. Yung mga napili naming pangkat na taga-ayos, sana ng problema nagsitakbuhan sila nang binugbog ni Kuya Pipoy si Ate Pipay Pati si Aling Bibang, inataranta na rin. Umuwi na. Kaya sana tumulong ang ibang kagawad para maiwasan ang problema. Hindi, patawag sila para may kasama kayong mag-ayos ng mga problema. Oo, kailangan talaga na nandoon din ang mga ibang kagawad para maiwasan ang gulo. Melinda, tanggapin mo itong regalo ko sa iyo. Pero pagpasensyaan mo na, rusas at isang bilaong pansit. Huh? Maraming salamat sa'yo ha, Kagawad Adong. Alam ko kung gaano ako kahalaga sa'yo. Oo, Melinda. Napakahalaga mo sa akin. Melinda, tanggapin mo rin itong regalo ko sa'yo. Galing ito sa puwit ko. Ay, puso ko! Naubos na kasi ang rosas, kaya sa pagitan na lang ito, may kasamang durian galing sa Davao. Wow! Oh. Salamat, Ay, ano? Bunjing! Ito ang paborito kong bulaklak siya Sampagita! Teka nga, ilalagay ko dito sa tenga ko. Ha? Hoy, lalo kang gumanda sa rosas na yan ang nilagay mo sa tenga mo, yung bulala ng sampagita ko. Salamat, Bunjing ha? Oh. At pati Walang pala, ano durian, man. may dala ka. Oo. Paborito ko rin ito. Naku, nagugutom na tuloy ako. Gusto ko na tuloy kumain dahil paborito ko ito. Wow! Ganun ba, Melinda? Kung gano'n, napakaligaya ko din. At ikaw, napaligaya din kita. Oo naman, Bunjing. Oh. Maligayang maligaya ako. Dahil ikaw ang unang-unang lalaki na nagregalo ng mga paborito ko. Wow! Ganun Melinda? ba, Melinda? Melinda, hindi mo ba paborito ang pansit at rosa? Kinalulungkot ko, Kagawad Adong. Hindi ako mahilig kumain ng mga ganyan Itong durian ang gustong-gusto ko talaga. Dahil matagal na akong hindi nakakatikim nito Paano yan kagawad? Ha? Hindi ka pala type ni Melinda. Ayaw niya daw sa dala mo, kaya ano pang hinihintay mo? Si Bana dahil siguradong bastag ka na. Melinda, magpapaalam na ako. At Bunjing, binabati kita. Ay, thank you. Kagawad Adong, bakit ka aalis? Ngayon ko na sasabihin kung sino sa inyong dalawang napili ko. Sige, Melinda.
Aarapin ko kung ano man ang hatol mo sa amin, ha? O sige, Melinda, nakahanda na ako. Sige, sabihin mo na. Bunjing, Oh. tulad ng sinabi ko, Oh. napakaginoo mo. Oh, siyempre. Kaya lang, si Kagawad Adong ang napili ko eh. Ayan, kagawa na dong. Ako ang... Si kagawa na dong ang inapili mo, Melinda? Oo, Bunjing. Kaya pasensya ka na ha. Hindi totoo ito. Hindi! Pining, nandito na ba ang mga ayusin ngayon? Oo, Kagawad Gusting. Nandito na sila. Pwede na tayong mag-umpisa. O sige, umpisa na tayo. Magandang araw sa inyo, mga kabarangay. Kinalulungkot po namin sabihin sa inyo na may sakit si Kapitan. Nagpapagaling pa siya. Oo nga. Kaya ako kinatasasandyang mag-ayos sa problema. Sa mga problema ninyo tungkol sa kasong BAWC. Formal na nating uumpisahan ang pag-uusap. At inaasahan namin na magkakaayos kayo. Dahil mahirap kung makarating pa kayo sa korte. Alam nyo, mga kabarangay, kaming mga barangay officials, sa oras na malabang mayroong naganap na karahasan sa barangay, laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak, dapat agad kaming beripikahin, o kumpirmahin kung kinakailangan, humingi ng tulong sa mga pulis, agad na nagre-respondi sa mga humihingi ng protection order at siguraduhin ang kaligtasan ng biktima. Mayroon man wala pang ilalabas na Illegal yung ginagawa mo, Kagawad Guste! Kagawad Asyong! Ano kaya ang kahahantungan ng tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalabuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amik Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!